Sabay na pumili ang magkapatid ng mga asawang hindi pa napipisa. Ngunit nauna ang nakababatang kapatid na pumili ng gintong itlog. Sa huli, nang mabasag ang itlog, lumabas ang isang bulati. Pumili siya ng isang bulati. Agad siyang pinagtawanan ng lahat. Mamaya, paluhod kayong tatawa. Pagkatapos, kinuha niya ang isang punyal, at agad itong itinutok sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay ibinuhos ang dugo ng puso. Sa inaakala nilang uod. Sa susunod na segundo, biglang sumabog ang gintong liwanag. Makikita na ang tinawag nilang uod ay biglang naging isang tunay na dragon na naglalabas ng gintong liwanag. Ngayon lang nila napagtanto ang karunungan. Ang napiling asawa ng babae ay napakalakas pala, at lahat sila ay biglang lumuhod sa harap ng tunay na dragon. Ate, sa buhay na ito, ang lahat ng swerte mo ay kinuha ko na. Hindi niya alam na habang mas nagiging masaya siya ngayon, mas lalo siyang magsisisi sa hinaharap. Sa nakaraang buhay, si ate ang nagpakasal kay Jinlong. Hindi niya inakala na si Jinlong ay kukuha ng kanyang dugong puso para sa pagsasanay. Ginawa siyang kasangkapan sa pagsasanay. Sa huli, iniwan siya at pinakasalan ang isang fox spirit. At ang hindi nakakaalam na tusong babae ay nagselos siya sa kanyang ate na pinili si Gintong Dragon bilang asawa. Sa huli, ang napili niyang asawa ay 5 taon ng kasal, ngunit hindi pa rin nagkakaanak. Sa kawalan ng pag-asa, hinila niya ang kanyang ate para magsabog ng sarili at mamatay. Sa huli, ang magkapatid ay muling isinilang sa pamilya yun. Nang pumili ng Diyos demonyo para sa selyong kasunduan ng dugo. Nakita nila ang iba't ibang kapatid na pumili ng Diyos ng pusa bilang asawa. May pumili ng Diyos ng tupa at Diyos ng lobo. Pati na rin ang pumili ng Diyos ng baboy bilang asawa. Agad na pinagtawanan ng lahat. Kaya ang tusong babae na nabuhay muli ay una nang pinili ang gintong dragon na maging asawa. At iniwan ang itim na itlog na 5 taon nang di napipisa sa ate. Mahal kong kapatid, akala mo ito'y biyaya ng kapalaran. Ngunit ito ay isang halimaw na aakit sa iyo sa bitag ng kamatayan. At ngayon ay natitira na lamang ang huling itlog, wala na talagang ibang pagpipilian ang ate. Naalala ang itim na itlog na 5 taon nang hindi napipisa noong nakaraang buhay. Nagdesisyon siya na, pinipili kong hindi mag-asawa habang buhay. Hindi ko bubuksan ang selyong ito. Nang makita ang kakaibang kilos ng ate, agad na nalaman ng babaeng tuso na siya rin ay muling isinilang. Naguguluhan din ang lahat dahil sa wakas, ang pagpili sa Diyosa ng demonyo ang tanging paraan para maging banal na babae ng Miao Jiang. Kahit ang dakilang pari ay pinayuhan siyang pag-isipang mabuti. Ngunit upang maiwasan ang parehong pagkakamali, matatag niya itong tinanggihan. Sa sumunod na sandali, biglang nabasag ang itim na itlog. 100 metrong dambuhalang ahas ang umakyat sa ulap, at sa paglapag nito, nag-anyong isang kaakit-akit na binata. Siya ang Diyosa ng demonyo. Paanong ganito siya kaganda? Ang selyo ay kusang nabuksan, at otomatikong nagbago ng anyo. Ang dalaga ay tila malamig. Baka sinusubukan niya ang aking pasensya. Ako'y likas na walang emosyon. Ngunit gusto kong tinatanggihan ako. Ikaw ang pumili sa akin. Hindi ako ang pumili sa'yo. May pagkakaiba ba? At dahil nakalabas na ako, hindi ko na balak bumalik pa. Halatang ang Diyos ng demonyo ay na-in-love agad sa babae. Ngunit ang babae naman ay nais putulin ang damdamin at iwasan ang mundo. Ang babaeng may lihim na plano ay labis ding nagulat. Ang itim na itlog na inalagaan niya gamit ang dugo ng kanyang puso sa loob ng 5 taon ay hindi pa rin napisa. Hindi niya inakala na ngayong araw ay kusa itong naging tao para sa kanyang ate. At higit na mas makisig kaysa sa gintong dragon ng 10 beses. Ngunit naisip na ang pinili niya ay isang pinakamataas na gintong dragon. Kaya't sinabi niya ng may panlilibak, ang ate talaga, napakapalad. Pero isa lang itong ahas. Ang akin ay isang tunay na dragon. Ang dragon ay hindi nagpapantay sa ahas. Ang dragon ay hindi nagpapantay. Pero ang ahas na ito ay hindi pinapansin ang dragon. Habang ang mata ng Diyos ng demonyo ay kumikislap ng asul. Ang tingin ng babaeng mapanlinlang ay biglang naging mapangakit. Kasunod nito, sa harap ng lahat, hindi niya mapigilan na alisin ang lahat ng kanyang kasuotan. Sa sandaling malapit na siyang maghubad, isang gintong dragon ang bumaba mula sa langit at naging anyong tao. Nakakahiya. Mahal kong asawa, hindi ko sinasadya. Ang ahas ay ahas, manatili kang mahinahon. Huwag mong ibaba ang sarili mo. Ang tunay na dragon ng 9 na kalangitan, hindi rin naman laging mas mataas sa iba. Kung makagat ng isang maliit na ahas tulad ko, hindi ito maganda tingnan. Ngayon na ang kasunduan sa dugo ay naitatag. Ang susunod ay pagkalipas ng 10 araw. Magdala ng kanilang mga asawa para sa pagpili ng banal na birhen. Ang mga babaeng walang interes sa labanan ay umuwi, at nagpaplanong umalis sa lugar na ito. Pag-uwi ng misis, hindi mo ba iayain ang asawa na pumasok sa loob? Tiningnan lang siya ng babae at hindi nagsalita. Sinabi ng Diyosa ng Ikay na simula nang magtatag ng kasunduan sa dugo, tayo ay iisa na. Kaya tutulungan niya siya sa araw ng pagpili ng banal na birhen. Ngunit nang makita ng babae na determinado ang Diyosa ng Ikay na kumapit sa kanya, sinabi niya sa Diyosa ng Ikay na balak niyang mabuhay ng mag-isa. Hindi niya inaasahan na mas lalo pang naging mas malala at paulit-ulit siyang tinatawag na asawa. Sa galit, kinuha ng babae ang isang dakot ng pulbos na Xionghuang. Habang hindi nakatingin ang Diyosa ng Ikay, bigla niyang isinaboy iyon sa mukha nito. Ginang, talagang napakalupit mo sa iyong asawa. Sa susunod na segundo, ang Diyos ng demonyo ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo bilang isang ahas. Ang babae ay handa nang umalis habang dala ang kanyang bagahe.
Ngunit napansin niyang nakahiga ang Diyos ng demonyo at hindi gumagalaw. Inakala niyang dahil sa sobrang dami ng pulbos na asupre, kaya namatay ang Diyos ng demonyo. Nakita niyang natatakpan ng yelo ang mga kaliskis ng ahas. Kaya't inilublob niya ito sa mainit na bukal, baka sakaling magising. Pagkatapos maligo, aalis na ako sa pamilya ng yun. Magsisimula ang lahat mula sa simula. Pagkatapos, kinuha ng babae ang Diyos ng demonyo mula sa mainit na paliguan at inilagay ito sa isang malinis na tela. Lingyuan, patawad. Sa buhay kong ito, hindi ko pag-uusapan ang pag-ibig. Ang gusto ko lang ay kapayapaan ng puso. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang kanyang bagahe at umalis sa lugar na ito. Ngunit ang isa pang babaeng may lihim na intensyon ay nagdusa. Si Jinlong ay tulad ng dati, nahuhumaling pa rin sa pagsasanay. Hiniling niya na ilabas ang dugo mula sa kanyang puso upang magamit sa kanyang pagsasanay. Iniisip na kailangan niyang umasa kay Jinlong upang maging banal na babae. Kaagad niyang inilabas ang dugo mula sa kanyang puso. Tunay nga, pagkatapos inumin ni Jinlong ang dugo mula sa puso ay agad na lumakas ang kanyang kapangyarihan. Asawa ko, mayroon pa akong isa. Isang munting hiling. Sabihin mo, patayin si Yunyan. Galit na galit ka talaga sa kanya. Inagaw niya. Ang lahat ng dapat ay akin. Mahal ko, pakiusap, tulungan mo ako. Pero, pader ng mga multo. Pagbasag ng lokasyon ng bundok at ilog. Lakas. Naubos na. Talagang napagod ka. Ngunit nakakalungkot, ngayong gabi, hindi ka makakatakas. Ano ba ang nagawa ko? Bakit mo ako ginigipit hanggang sa dulo? Ano ang mali kong nagawa? Ang pagkakamali mo ay ang ipanganak. Simula pa lang ng pagkabata, kahit anong pagsusumikap ko, basta't ikumpara sa'yo, parang lagi akong biro. Hayaan mo akong makilala ka ng lubos. Mahal, bakit mo ako pinipigilan? Ang babaeng ito ay medyo interesante. Sumama ka sa akin at maging isa sa aking mga asawa. Mahal, paano mo nagawa? Sinabi ko na, isa ka lang gamit para sa akin. Hindi ko kailangang managot sa'yo. Kahit na, kaya kong patayin mismo ang kapatid mong babae. Basta pumayag ka. Ikalawang asawa. Chen Yu, ang awa mo ay walang halaga para sa akin. Nagpapakipot para makuha ang gusto. Marami na akong nakita niyan. Akala mo ba, makakatakas ka sa mga kamay ko? Bakit? Bakit ikaw na naman? Mula pagkabata hanggang ngayon, sinasabi ng lahat na siya'y mahusay. Sinasabi mong mabuti siya. Pero hindi niyo ba nakikita? Ako ang nagbigay ng lahat ng makakaya para mabuhay. Ibinigay ko na ang buhay ko sa'yo. Pero hindi mo ako tinitingnan ng maayos. Samantalang siya, wala naman siyang ginawa. Pero binigay mo sa kanya ang lahat ng pabor. Ibigay mo na lahat sa kanya. Hindi ito patas. Hindi ito patas. Patas? Wala ka pang karapatang banggitin ang salitang iyon. Bilisan mo ang pagpili. Sumama ka sa akin at maging ikalawa kong asawa. O mamatay ka rito. Kailan? Ang kulang pa sa mga kaliskis na insekto. Natuto na ring manakot ng tao. Ginalaw mo ang asawa ko. Tinanong mo ba ang opinyon ko? Kung gusto mo talagang mamatay, matutulungan kita. Kaya pala ito ang napakasamang ahas. Naglalakas loob pang magbanta sa akin. Nakakatawa naman. Naniniwala ka ba? Nahubaran kita ng balat ng ahas mo, at gagawin ko itong kaluban ng espada. Ikaw ba ay karapat-dapat? Nakakatawa talaga. Isang maliit na espiritu ng ahas. Nangangahas kang hamunin ang aming Diyos na dragon. Nakakatawa ka. Ako ang Diyos na dragon ng siyam na kalangitan. Papatayin kita, parang pagdurog sa isang langgam. Ngayon ay wawakasan ko ang iyong buhay at lakas. Ate, manood ka ng mabuti. Sa buhay na ito, ako ang makikipag-isang dibdib. Sa dakilang Dragon God. Maghintay ka na lang, at sama-sama kayong pupunta sa impyerno, kasama ang walang silbing ahas na ito.